Kamusta ka na? Ayos ka lang ba? Happy ka ba? O sad pa rin ba? Kaya't halika na, sumama ka na selfie na, groupie na at iba pa. Bata matanda, bida at byuda, may asawa man o kaya'y wala. Sama-sama tayo'y maglakbay, dito ka na, di ka na mag-iisa. Bebop, bebop na tayo, bebop, bebop na. Let us be hip and let us up, tara sa munting tahanan, tahanan ni Kristo. Ang title po ng ating show ngayon ay Pangarap. Pero may question mark. Kasi hindi alam kung kaninong pangarap. Yan. Okay. Alam nyo, pagka magulang ka, no, ang unang-unang inisip, lalo na yung mga bagong kasal, ang iniisip nila agad, naku, parang mahirap ata magkaroon ng anak. Gustong-gusto nila, no? Talaga, syempre, o sino ba nung ayaw? Kaya lang yung pagdidisiplina. Yan ang question. No? Paano ba yan? 'Di ba? So, siguro bago natin simulan, basahin natin kung ano yung sinabi ni Pope Francis tungkol dito. Ito yung sa chapter 7, number 271. Ang title niya is Patient. Alam niyo yung patient? Ano ba sa Tagalog yung patient? Matyaga? Or Matya- ano? Matyaga ba yun? Oh, basta. So, sabi ni Pope Francis, ang title niya is Patient Realism. Oh. Realism. So, basahin na po natin sa Okay. 271. Sabi dito, moral education entails asking of a child or a young person only those things that do not involve a disproportionate sacrifice and demanding only a degree of effort that will not lead to resentment or coercion. Ordinarily, this is done by proposing small steps that can be understood, accepted, and appreciated, while including a proportionate sacrifice. Otherwise, by demanding too much, we gain nothing. Once the child is free of our authority, he or she may possibly cease to be good. Yan ang sabi ni Pope Francis. Wow. Agree ba kayo dyan, mga parents? I'm sure, no, yung mga medyo marami ng anak, no, at mga may edad na syempre, no, alam nila ito. Ayan. Sigurado. Kaya pala yung iba maraming anak. Kaya dumadami yun. Halimbawa yung anak nila, mas marami silang maipapasa yung pangarap nila. Magagalit sa anak nila. Ay, yun yung hindi pa nakakaintindi. Pero isa naman, ay mali pala ako. So anak tayo ulit para hindi na mali yung ating pagpalaki. Kung negative talaga tong asawa ko. Kaya marami anak kasi nagagandahan siya sa pagpapalaki niya. Kung talaga. Akala ko gusto ko yung isang anak ko, doktor, yung isa engineer, sa arkitekto. Paano? Yung magulang may-ari ng hospital. Kaya kailangan kompleto yung staff niya. Yung magulang ang direktor. Anyway, so nakita po ninyo, no, yung sinabi ni Pope Francis dito, na sinabi niya na education starts with a child. Ibig sabihin, bata pa lang. So doon tayo magsisimula. Sa bata pa yung anak natin. Di ba kahit nga sa paglakad, pagkain, tinuturo yan eh. No, minsan kahit hindi mo nga ituro, marunong. Siyempre pag nakakain, pansinin mo yung bata, pag kumakain siya, hindi mo turuan, magkakamay siya, di ba? Pero kumakain siya. Siyempre, he has to survive. Meron tayong tinatawag na instinct, 'di ba? Pero yung instinct kailangan mong turuan para tama naman accepted siya, Yeah. no? Dito sa mundo rin. Yeah.
Minsan nga yung bata ngayon, ang daming course na kinukuha, no? Kasi hindi nila alam kung ano talaga yung gusto nila. Pagkatapos, okay yan, pinapayagan na magulang. Medyo mahirap din kasi magastos yun, no? Kaya parang inaalalayan natin na anak, tingnan mo mabuti kung ano yung gusto mo. Kasi syempre tignan din natin yung gastos, no? So, ito naman para sa mga bata, no? Hindi din naman kaya ng magulang ipa-tuition fee ng ipa-tuition fee kasi gusto nyo lang AB lahat, BS lahat. So, hindi rin pwede rin naman yon. So, both ways, no? Kailangan din talaga ng discernment. Kaya pala sinasabi ni Pope Francis, yung patient realism, no? Talagang pagtsatsagaan mo na magustuhan niya yung gusto mong maging pangarap niya. Pero hindi yung, kung hindi pa niya kaya, ipipilitin mong gawin niya. Yun yung masakit doon kasi maging resentful siya doon sa hinihingi mo sa kanya. Marami ko nakikita ganyan sunod lang ng sunod ang bata. Kaya yung iba gusto na mag-asawa para makakawala doon sa poder mo. Yeah. Kasi gusto niya masunod yung kanyang sariling pangarap. Oo. O kaya naman sasabihin mo, anak ko, ang bait-bait, tahimik, sunod na sunod. Pero for all you know, pagka lumabas siya, naiinis siya, hindi lang niya ma-express yung sama ng loob niya sa loob ng bahay. Siyempre kasi, di ba, pagkabata, huwag kang magsasalita. Ba't nagsasalita ka na? Ba't di ka sumasagot? Di ba, ganun minsan. So, sobrang pasensya ang kailangan sa magulang. Kasi, pagtsatsagaan mo, ipakita sa kanya na yun ay para sa kanya. Ayun ay bagay sa kanyang ability. At yun ay talagang yung pacing niya, unti-unti, binibigyan ako na panood. Yung bata, gusto niya maging sikat na runner. Naging sikat talaga. Pero, nung naging sikat na runner, siyempre may mga endorsement dyan. Commercial. Puno ang time niya, halos hindi na makatulog. Kawawa naman yung bata. Hindi na siya masaya. Maalala ko, sabi mo, sacrifice. Sacrifice din on our part, malaki yun. Kasi, kung talagang gusto natin pakinggan, o malaman kung ano yung gusto ng anak natin sa small age pa lang nila, sa younger age nila, kailangan mo yan kinakausap. Pag nag-aaral na siya, anak, sabi niya, anong favorite subject mo? Ito ba? Gusto mo? So, paano mo malalaman kung hindi mo siya kinakausap? Paano mo malalaman kung hindi mo tinitignan yung mga homework niya? Ipinapa-tutor mo lang siya. Malaki talagang bagay yung nakatutok tayo. Kung talagang gusto nyong mag-sacrifice for your children at a younger age, nako, may kapalit po yung paglaki niya. Makikita nyo, ay kaya pala, naging maganda yung bunga. Diba? Tingnan mo yung ibang magulang na nagkaanak na merong autism. Kasi sila, binibigyan sila ng special na briefing. Ganito ang anak mo. Kailangan hanapin mo kung ano yung kanyang giftedness. No? So yung magulang talagang hinahanap niya at pinagtsatsagaan niya kasi alam niya na medyo slow ang process noon dahil may sakit. Sana ganun din ang maging pasensya mo doon sa mga anak na normal. Oo, yun ng autistic o yung mga merong mental problem ang hirap nun. Yung anak pa natin na normal, mas madali natin silang maintindihan o madali tayong sundin, kung meron talaga tayong mga simpleng bagay na gustong ipagawa. Basta tama ang proseso. Kaya nga sa atin, you start with small things, encourage mo siya, maunawaan niya ang benefit para sa kanya, kung tanggapin niya and ma-appreciate niya yon, better. Pero kung hindi at pinipilit mo, ayun ang masakit. Ito, story ng buhay ko. Hindi naman ako pinilit. In style ng tatay ko, hindi naman kami pinipilit sa course namin. Pero nagpaparinig. Maliit pa lang ako, sinasabi, magiging doktor yan, ganun. So, syempre naman ako na nalalagay ko sa isip yun. Nagkataon pa naman, ako pa naman ito rin pala, depende rin pala sa personality ng anak ninyo, Meron kasing mga bata na wala naman talaga silang mga sariling ambisyon na kung anong gusto nila. So, yun, kung magulang ka na meron kang sariling ambisyon sa anak mo at ang anak mo kahit ano, okay sa kanya, okay lang.
Pero kung meron kang anak na talagang may sarili siyang ambisyon, meron siyang gustong gawin, ay hindi mo pwedeng sabihin yung pangarap mo para sa sarili mo. Pero hindi din naman natin sinasabi na wag sabihin na okay lang, no? Sabihin mo gusto mo ba parang may choices siya, no? Pwede kang maging ganito, kung gusto mo ganito, pwede kang ganito, 'di ba? Kasi hindi niya alam. But at the end, ikaw pa rin ang masusunod kung ano talaga yung gusto mong gawin. So parang nagbibigay ka lang ng mga options, no? It can help. Parang sa exam, 'di ba, namimili ka kung ano yung best answer, yon kung ano yung sa tingin mo. Na yung sa akin hindi. Talagang sinabi ng tatay ko yon dahil nga hindi ako nakakalakad. Sabi niya, biruin mo, pag naging doktor ka, hindi ka na mag-a-apply sa opisina, nakaupo ka lang sa clinic, lalapit ang pasyente. Hindi niya alam kung gaano kahirap yung inaral mo at nagbantay ka ng pasyente bago ka magiging full-fledged na doktor. So, hindi rin alam ng magulang yon, di ba? So, in short, ang magulang walang masamang hinahangad sa anak. But, kailangan lang yung tamang pamamaraan kung paano nila gagawin o di gagawan ng disiplina ang kanilang mga anak. Hindi ba? Yan ang pinaka-importante. Kaya nga si Pope Francis, dito sa synodal natin, dito sa Amoris Laetitia, ang dami niyang, baka kasi sabihin niyo, bakit si Pope Francis? Hindi naman siya naging tatay o nanay o, pero he was a child. No? He was raised by his parents. Isa yon. And then, marami siyang kinausap ng mga families bago siya nagsulat nito. No? Inalam niya muna kung ano yung mga nangyayari. Yeah. And number 3, siya yung representative ni Lord di ba? So meron talagang discernment na tayong pwedeng makuha sa kanyang libro. So, tulungan natin silang mangarap. I-encourage natin silang mangarap and then support them kung halimbawa nakita na nila yung kanilang pangarap. Correct. Yan. So, wag natin kalimutan na ang pangarap ay maganda. Hindi masama mangarap, pero sino ang nangangarap? Yan. Yan ang ilagay natin sa ating puso at higit sa lahat, sa gawa. Don't forget, malapit na po yung anniversary ng PPAP. Ika-7th anniversary, 7th year anniversary na po natin. Kailan yan? Sa November 26, Sunday, sa Kapihan. Yung hinanda po nating program sa anniversary sa November 26 ng PPAP, no, Parish Pastor Accompaniment Program, is for married couples, for couples. Yan, kasi meron kaming gustong ipakita sa inyo, mga ano ang tulong na maibibigay ng simbahan to accompany them build a happy Christian family. Yes. Kaya maganda po yan. Kung ano po kami ngayon ni Jun, gusto po namin na maging ganito rin kayo. Dahil po yan sa mga natututunan namin at ibababa po namin yan sa 26. Malalaman niyo po lahat. Dito sa ating anniversary sa November 26, mag-asawa. Pero after that, family affair yan. Back to normal na tayo. Okay? We'll see you again next week. Bye!